Magandang araw sa inyo mga kasweet at welcome back sa akin channel. Sa ito na nga ng mga kasweet, nadeklara na ni Jinky Luistro ng Kamara na ang third at fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara ay sufficient in ground. Pero teka, sila lamang ang nag-decide nito. Hindi ibig sabihin nito ay guilty na si VP Sara. Daan natin, decision lamang ito ng House of Representatives dyan sa Committee on Justice. At ito mga kasweet, hindi pa man na itatransfer itong impeachment ni Vice President Sara sa Senado. Well, alam naman natin na kahit hindi pa natatapos ang proceedings kay Vice President Sara sa House of Representatives, alam na naman natin ang kababagsakan nito. Itatransfer nila ito sa Senado. Well, ito ang balita. May mga buwayang kongresistang nag-uunahan ng mag-sorry kay Vice President Sara at lumipat na for survival. Naglabas kasi ng reaksyon si former PACC Chair Greco Belhica. Tinuligsa niya yung mga dating kongresista na umani agresibong nagtutulak doon sa impeachment ni Vice President Sara na ngayon ay tila umaatras dahil nga nakukulangan sa mga ebidensya laban kay VP. Pwede ito kasi ang post ni Greco Belhica. Mga maleta congressman nagigil mag-impeach kay VP Inday Sara Duterte noon. For accountability daw, nag-uunahan mag-sorry at lumipat na ngayon for survival. Kulang na daw ang ebidensya. Ayaw na daw nila. Mga kababayan, tandaan nyo, ang mga taong yan, mga walang paninindigan, oportunista at balimbing. Pagbalimbing, sinungaling at magnanakaw. Huwag paniwalaan, dapat palitan. Sila ang nagpapakasasa sa kabanang bayan, abusado sa kapangyarihan at nagpapahirap sa bayan. Ito mga kasweet, idineklara na ni Jinky Luistro na ang impeachment hearing ni Vice President Sara sa House of Representatives ay magsisimula sa March 25, April 14, 22 and 29. Na ito naman si Toby Tiangco ay agad-agad namang nag-file kanyang resolution urging the House Committee to expedite the impeachment proceedings against the Vice President Sara. Expedite. So ibig sabihin, pabilisin, madaliin. Yun yung word. Pero kamakailan lang, di ba, ang sabi ni Toby Tiangco, 1,000,000% si Vice President Sara hindi maaareglo ng mga maletagang na ito, ng mga mamabatas na ito na corrupt. At 1,000,000% sure na si VP Sara ang magiging presidente sa 2028. Kaya nga niya pinamamadali ni Toby Tiangco yung ginagawa ngayong pahiring-hiring ng Kamara kasi maraming drama, sayang ang oras. Gayong bago pa man maihain ito, itong mga impeachment complaints na ito laban kay Vice President Sara, meron naman talaga silang decision na. Baga drama lang ito, palabas lamang ito, kalaunan at bandang huli, ipapasa na itong impeachment na ito sa Senado. So doon na magkakaroon ng Senate trial. Ito yung sinasabi ni Toby Tiangco, na bilisan na, madaliin na dahil alam naman ng taong bayan na i-impeach naman talaga ng Kamara itong si VP Sara para mapunta na ang impeachment trial doon sa Senado. Kasi nga naman ang daming problema ng Pilipinas. Ang daming dapat pagtuunan ng pansin. Ang gera, ang pagtaas ng bilihin, ng gasolina, yung mga flood control projects, mga ghost projects, mga mali-maleta. Yung nawala lahat yun. Nawala sa sentro. Lagi na lamang impeachment ni VP Sara. Heto pa mga kasweet yung video ni Representative Toby Tiangco na kung saan nireal talk niya ang kanyang mga kapwa-buwayang kongresista na talaga namang takot sila kay VP Sara. Panoorin natin to. Tingin nila maaareglo nila iba eh. Pero si Sara, sa tingin nila, hindi nila maaareglo yun. Kahit, maging totoo tayo, kayo paano ba kayo mag-isip? Tama yun. Tingin nyo ba maaareglo si Sara o hindi? Kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Siyempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yung Opinion mo. kayo naman, may opinion kayo eh. Yes. Di ba kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao, si Sara ba
pwedeng areglohin? Tingin Hindi. ko, hindi. Yung iba ba, pwedeng areglohin o hindi? O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term? Pakiusapan. Pwede bang pakiusapan? Kunyari sir, Hindi Lenny kasi ang Robredo. question, bakit ngayon wala pang nananagot? Yun nga Diba? eh. Bakit ngayon Diba? wala pang nananagot? Ibig sabihin, Kunyari lang, May sir, naareglo. kunyari lang, Lenny Robredo, or for example, Erwin Tulfo, na yung mga medyo na matunog eh. Do you think pwede silang aregluhin or pakiusapan? Alam mo, I don't want to pass judgment on them. Pero hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan eh. Di ba? Di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Oo. Naareglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? totoo. O lumalambot ba? Wala pang napapakulong. Di ba? Kasi nga, may areglo. Hindi. Ang sinasabi ko lang, si Sarah, 1,000,000% hindi nila ma-areglo. Yes. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo ma-areglo? Mhm. Diba? Tumpak. Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Oo. Ang sinasabi ko lang, ito, Si Vice President sigurado Sara. Hindi nila Yes. ma-areglo. Alam ko yun at alam nila yun. Kung what you think Totoo yun. Totoo yun mga kasweet. Si Vice President Sara kasi, may prinsipyo, may paninindigan, hindi nabibili ng pera. Kaya nga ngayon, takot na takot sila. Talagang magpupursige sila na ibato kung ano man ang ibabato kay Vice President Sara nang ikasisira niya ng kanyang imahe, ng kanyang reputasyon. Maging idamay na ang buong pamilya. Basta Duterte. Hindi nga nila maaareglo yan. Diyos ko po doon pa lamang kay dating Pangulong Duterte sa kanyang tatay. Napakalaki na ng kasalanan ng administrasyon na ito kay VP Sara. At pagkatapos, syempre, may kasalanan din ng administrasyon na ito sa taong bayan, which is ang dapat pinaglilingkuran ng mga public servants. Ang taong bayan, ang mga mahihirap. Yun. Hindi yung ang mga kongresista na ito may pinaglilingkuran na kapwa politiko. Sayang ang pera nagagamit sa masamang paraan na sana'y napapakinabangan ng taong bayan ng mga mahihirap. Kaso, ang administrasyon na ito ay nakafocus lamang sa iisang tao, kay Vice President Sara, na para bang si VP Sara ang lahat ng dahilan ng paghihirap ng mga Pilipino, ng kahirapan sa Pilipinas, ng pagtaas ng kagutuman na bilang ng mga Pilipino, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ng gera. Sa kanya nakatutok. Isa kung dapat na talagang tutukan ay kung talagang totoo kang politiko, public servant, hindi ba? Mas na naisip mong tulungan ng taong bayan ng mga Pilipino, hindi unahin ng impeachment kuno na ito, na wala namang basehan para ma-impeach si VP Sara, kundi pamumulitika lamang ito. So yun lamang ng mga kasweet, sigurado kapag itong impeachment na ito ay nakarating na sa Senado, at paano kung nakulangan ng boto nga dito sa Senado at hindi magtagumpay yung impeachment kay VP Sara, ay sigurado marami nang magiging balimbing at siguradong marami nang magsisibaligtaran dito pagdating ng 2028. Ang mga buwayang kongresista na ito, naku, magtago na kayo. Sigurado yan. Pag si VP Sara naging Pangulo sa 2028, naku po, magtago na kayo. Mag-evacuate na kayo sa ibang bansa. So yun lamang ng mga kasweet. Ano ang inyong masasabi? Mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.